So araw ng mga bayaning tsuper. So parte tayo ng bayaning tsuper. Bakit? Ano ba lisensya natin? Professional driver, hindi professional rider. So walang ganong lisensya. So parte tayo ng mga bayaning tsuper. So bakit pa tayo nandito? Unang-una, araw ngayon ng mga bayani. So nung panahon ng pandemya, ang tawag natin bayani. Ang pinagkaiba ng buhay pa tayo hanggang ngayon. Yung nasa likod natin, rebulto na. So habang buhay pa tayo, habang meron pa tayong pagkakataon na iparinig sa Senado na kailangan na nilang isabatas at panahon na para maligal ang transportasyon na to, siguro kailangan natin kumilos. Kasi maraming beses ng pangyayari, tuwing mag-e-eleksyon, naaalala tayo, kinakausap tayo, ginagamit tayo. Bakit ngayon na tayo naman ang nangangailangan sa kanila, hindi natin sila makilap, makausap, o kung ano man? Pumasa na ang MEMC Taxi Law o Motorcycle for Hire Act sa Kongreso. So naipasa na sa mga congressman. Tapos na yung bola sa kanila. Ang bola ngayon, nasa Senado na. Ang problema, mag-e-eleksyon na naman. Pagdating ng eleksyon, basura na naman yung panukalang batas. Uulit na naman sa level 1. Paghahain, magre-repeal, o pakikipag-usap sa mga stakeholder. Ngayon, habang may panahon pa, kikilos tayo bilang mga rider. Nandito kami, nakabantay kami sa mga paggalaw nyo. Na dapat sana, habang wala pang eleksyon, nagtatrabaho pa rin kayo. Pinapakinggan nyo pa rin yung hinaing nating mga rider. Na sana, maging legal na yung hanap buhay na to. Ilan na rito yung na-disgrasya? Ilan na rito yung namatay? Ilan na rito yung mga na-aksidente? Sabi nung isang platform, disgrasyado raw yung uri ng hanap buhay na to, yung industriya na to. Pero ilan lang yun? At ano yung proteksyon na nakuha nila? Paano kung kayo naman ang ma-aksidente? Ano rin ang proteksyon na makukuha nyo gayong wala naman sa batas itong hanap buhay natin? Sino mananagot? Sino magbabayad? Sino magpapagamot? Kumbaga, nasa sitwasyon tayo, hindi natin alam kung sino yung accountable. Hindi natin alam kung sino yung dapat managot. Lagi, pagka nakita yung aksidente, sino may kasalanan? Rider na agad, tayo na agad. Wala nang investigasyon. Kasalanan na agad ng rider. Sinagasaan ka ng truck, kasalanan ng rider. Ano lagi na sinasabi? Hindi kayo kita ng truck. Katarantaduhan yun. Kahit yun lang ka, makikita yun kung gusto tignan. Pero pag ayaw tayong tignan, kahit anong gawin natin, hindi tayo makikita. So kung hindi tayo kikilos na gaya ng ganito, hindi tayo magkakaisa, hindi tayo gagawa ng puwersa para manawagan sa kanila na dapat sa uling pagkakataon, bago man lang matapos ang 19th Congress sa Senado, meron kayong nagawa para sa mga rider. Lagi lang siya sabi, bayani ang rider. Lagi lang siya sabi, tayo yung nagano ng pandemya, nagkaahon sa ekonomiya. Bakit ngayon? Tayo naman na makikiusap. Gawin nyo kami legal. Bakit parang pingi sila? So ito yung layunin pa tayo nagsama-sama rito. Matagal ng panahon tayo nag-i-exist. 2017 nagsimula kami. 2019 nagsimula ang pilot run. Anong taon na ngayon? Talagang bayani tayo ng pandemya, walang namatay sa atin eh. Biyahe lang ng biyahe eh. Ngayon, tapos na yung pandemya. Asa na tayo ngayon? Dito pa. Ganun pa rin tayo.
Naglipatan na nga lang yung iba sa inyo eh. Oh. Pero yung batas, yung panukalang batas, ganun pa rin. Pilot study pa rin. Pilot run pa rin. So yung panawagan natin, na sana, itong pagkilos natin, mapakilos naman natin yung mga senador. So nananawagan tayo kay Senator Grace po, na siyang may hawak ng panukalang batas ng MC Taxi o ng Motorcycle for Hire Act. Kasi si Grace po, patapos na yung termino. So hindi na tatakbo. So paano tayo pag wala na siya? Kaya kung tatakbo siya, baka kinakausap tayo ngayon. Hindi tayo kinakausap eh. Sa Kongreso, pumasa na. Meron lang tayong isang kalaban na congressman. Kasi ang boto niya, no eh. Hindi ko lang kilala kung sino. Pero kung sino man yun, eh good luck sa kanya. Kung maaalala nyo, nagpatagal na tayo ng isang senador. So ngayon, maglalaglag ulit tayo ng isa pa. Ngayong araw na to, ito yung araw natin bilang mga bayaning chopper o ng mga bayaning rider. Wala naman kasing professional rider na lisensya eh. Meron ba? Wala. Basahin niyo yung lisensya nyo nakalagay. Driver's license. Hindi naman rider's license. So tayo, parte tayo ng chopper. Parte tayo ng driver. Parte tayo ng komunidad na yun. Kung ang mga jeepney driver gusto nang i-phase out nung nakaraang Duterte administration, tayo naman gusto na nating maligal kahit wala tayong panahon nung Duterte administration. Ngayong Marcos administration, nagawa ng paraan na mapatigil o mabawasan ang mahigpit na pagpapatupad ng PUB modernization. Tayo naman, ang panawagan natin, baka sakali, baka naman, itong Marcos administration na nangako sa atin noong 2019, noong 2022, na pagka sila ang nanalo, maikinggan tayo at baka maligal tayo. Lagi tayong ginagamit eh. Gamit na gamit tayo tuwing eleksyon. Gamit na gamit tayo tuwing may sasabihin sila. Pero hanggang ngayon, pagdating sa issue na dapat maligal tayo, walang kumakausap sa atin. Walang gustong tumulong sa atin. Itong pagkilos natin, hindi ito patrabaho ng kumpanya. Bagamat ang mayor sa inyo nakamubit, dahil ito ngayon yung pinakamagandang apps eh. Tama? O paano ba mapasok yung ibang magandang apps kung walang legal na basihan? Ang mga kumpanya, sumusugal yan. So ang pagpipilian natin, kung hindi tayo legal, kung hindi masino, basura. So ang natin, ang issue natin sa sitwasyon na to, gawin yung legal para pumasok yung mas maganda at mas maayos at matitibay na application. Diba? Mas maraming apps, mas maraming kayong benepisyo. Liligawan tayo. Hindi tayo yung manliligaw sa kumpanya. Sa ngayon, ano nangyayari? Pagka na-aksidente kayo, sa kayo pupulutin? Lipat kayo sa kabila. Kasi deactivated kayo sa isa. Tama? Tama. So, ganun nangyayari. Niloloko nila tayo, niloloko natin sila. Wala kayong matinong programa sa rider, wala rin kaming matinong pagtatrabaho sa inyong kumpanya. Tatandaan nyo, hindi tayo mga empleyado ng MC Taxi. Hindi kayo empleyado ng MC Taxi. Wala kayong benepisyo. Tapatan to, wala kayong benepisyo. Kaya nga dapat, ang kitain natin sa industriya na to, sapat para makapag-ipon tayo, sapat na pera para makapagpagamot tayo. Pag dumating ang panahon na lumabas na yung mga sakit dahil sa hanap buhay na to. Nakaka-5 taon na tayo. 5 taon. After 5 years pa uli, aantay ko kung sino sa inyo may sakit sa baga.
Sino yung nakaka-80 rights? Huwag mo lang itaas. Huwag niyong gagayahin yung 80 rights. Hindi yun pinakita para gayahin nyo. May mga utak kayo. Pinakita lang yun para ipakita sa lahat na kung puro kang angal, puro kang reklamo, wala kang makakain. Wala kayong mauuwi sa pamilya nyo. So, ang sa atin lang, para once and for all, lahat tayo makinabang. Ang gobyerno, makakuha ng buwis sa mga MC Taxi Company. Ang rider, makapagbigay ng buwis dahil sa pagbiyahe niya sa mga MC Taxi Act. Ang pamilya nyo makakain, makapagbayad ng buwis. So lahat ng ginagawa natin para sa gobyerno. Ang tanong, ano naman ang nakukuha natin tulong sa gobyerno? Ito yung araw na to, nahihingi tayo ng tulong sa kanila na gawing batas na ang MC Taxi. Panahon na para ang motorcycle taxi sa Pilipinas maligal. Hindi lang sa Metro Manila, hindi lang sa Metro Cebu, hindi lang sa Cagayan, hindi lang sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas para protektahan ang lahat ng rider na nakikinabang sa industriya na to. So yun ang panawagan natin from this point. Didiretso tayo ng Senado. Bagamat sarado ang Senado ngayon, meron lang tayong photo ops doon. Ipapakita lang natin, buhay kami, nakabantay kami. Kami yung mga stakeholder ng batas na ito, ng Motorcycle Taxi for Hire Act. Ang totoo, hindi lang MC Taxi dapat ang kasama natin dito. Dapat andito rin ang ibang mga delivery service. Andito rin dapat ang food delivery. Andito rin dapat ang mga parcel delivery. Pero dahil sa kakulangan nila ng kaalaman, hindi sila nakikipagkaisa sa ganitong uri ng aktibidad. Ang tingin nila rito, aktivismo. Ang tingin nila rito, paglaban. Ang tingin ko rito, pagkakaisa. Ito yung panahon na masasabi nyo sa buong buhay nyo, nakipagkaisa kayo sa isang layunin na maging legal ang hanap buhay ninyo at ng magiging kamag-anak nyo at ng maging anak nyo kung sakali. Kung tayo dito bilang rider, binabastos tayo ng ibang sektor, binabastos tayo ng mga pera, binabastos tayo ng iba na ang tingin sa atin basura, basahan. Itong pagkakataon na to, kailangan natin ipakita sa kanila, hindi kami basahan, hindi kami basura. Kaya namin proteksyonan ang industriya at samahan na meron kami sa motorcycle taxi. So ngayon pa lang mga kasama, nagpapasalamat na ako sa inyo. Alam nyo sa sarili nyo, wala kayong tatanggapin dito. At wala kayong kikitain sa araw at mga oras na to. Pero bagamat wala kayong kikitain sa mga oras na to, nakipagkaisa kayo. Isang patunay na ang layunin pa rin, gusto nyo maproteksyonan, maligal ang hanap buhay na to. Maraming salamat sa inyo.